Fox Pound Horror Stories. May mga bagay na pwede mong silipan, pero kapag binalikan mo, ay merong kapalit. Sa unang silip, ikaw pa ang tumitingin. Sa pangalawa, ikaw na ang tinitignan. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Mateo at matagal ko nang iniiwasan ang pag-alala sa mga gabing nagbago sa takbo ng buhay ko. Mga gabing nagsimula sa simpleng paniniwala ng mga matatanda at nagtapos sa mga pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag kung panaginip ba o tunay na naganap. Lumaki ako sa isang tahimik na barangay sa pagitan ng San Rafael at Baliwag, Bulacan. Malapit sa isang lumang irrigation canal na tuwing tag-ulan ay umaapaw. At tuwing tag-araw ay nagiging pahingahan ng mga damong ligaw. Ang lugar namin ay hindi matao, Boss Pao. Magkakalayo ang mga bahay. At sa gabi ay tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin sa dahon ang maririnig. Doon ko unang narinig ang salitang silip at balik. Isang paniniwalang nagsasabing may mga bagay na pwedeng masilip ng tao, pero hindi kailanman dapat balikan. Dahil kapag bumalik ka, ay merong kapalit. Noong una, Boss Pao, hindi ko ito pinansin. Sanay na ako sa mga kwento ng matatanda. Sa mga babala na kadalasang ginagamit lang para hindi gumala ang mga bata sa gabi. Pero nagbago ang lahat nang magtrabaho ako bilang reliever sa isang maliit na bodega malapit sa Plaridel Bypass Road, kung saan ako madalas mag-overnight. Tahimik doon, Boss Pao. At sa labas ng bakod ay merong abandonadong bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng mga lokal, pag-aari raw iyon ng isang pamilyang bigla na lang nawala matapos ang sunod-sunod na kamalasan. Walang nakakita kung paano sila umalis at wala ring nakabalik. Sa unang linggo, Boss Pao, wala namang kakaiba. Ngunit isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, napansin kong may ilaw sa bintana ng abandonadong bahay. Hindi ito malakas. Parang kandila lang o lamparang mahina. Hindi ko alam kung bakit ako napatingin doon ng matagal. Parang may humihila sa mata ko. Pinipilit akong magtagal sa silip na iyon. Doon ko unang naramdaman ang bigat sa dibdib. Parang may malamig na kamay na dahan-dahang pumipisil sa puso ko. Kinabukasan, Boss Pao, tinanong ko ang isang matandang taga roon kung may nakatira na ulit sa bahay. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin. Matagal bago niya sinabing huwag na huwag kong titigan ang lugar na iyon, lalo na sa gabi. Kapag may nakita raw akong kakaiba, Boss Pao, silip lang. Huwag na huwag babalik ang tingin. Kapag binalikan ko ay baka ako ang balikan. Sinubukan kong wag pansinin ang mga sumunod na gabi. Pero tuwing madaling araw, naroon pa rin ang ilaw. Minsan ay parang gumagalaw sa loob. Minsan ay parang may aninong dumadaan sa bintana. Hindi malinaw, Boss Pao, pero sapat para magdulot ng kaba. Sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa sarili ko na huwag nang tumingin. Ngunit may mga gabing tila kusang bumabalik ang mata ko roon, na para bang may naguutos. Isang gabi, Boss Pao, umulan na malakas. Bumaha sa paligid at ang kalsada ay halos hindi madaanan. Nawalan ng kuryente sa bodega at ang tanging flashlight lang ang ilaw ko. Doon ko muling nasilayan ang bahay. Mas maliwanag ang ilaw kaysa dati.
Hindi na ito mukhang kandila lang. Parang buong silid ang nagliliwanag. At sa gitna ng liwanag ay may hugis na parang nakatayo sa harap ng bintana. Hindi ko nakita ang mukha, Buspaw, pero ramdam kong may nakatingin pabalik. Doon ko nagawang labagin ang babala. Ang una ay sinilip ko. Pangalawa, binalikan ko ang tingin. At sa ikatlong pagkakataon, hindi na ako ang nagdesisyon. Parang ako na mismo ang tinawag. Pagkatapos ng gabing iyon, Buspaw, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Sa bahay namin sa Giginto, napapansin kong may mga bagay na nawawala at biglang bumabalik sa lugar na hindi ko iniwanan. Ang orasan sa sala ay humihinto tuwing 2:00 ng madaling araw. Sa salamin, may mga pagkakataong nahuhuli kong parang may aninong dumadaan sa likuran ko kahit mag-isa lang ako. At sa panaginip, palagi akong nasa harap ng abandonadong bahay, nakatayo sa labas, habang ang ilaw sa loob ay unti-unting lumalapit sa bintana, palapit sa akin. Mas lumala nang magkasakit ang nanay ko, Buspaw. Walang maipaliwanag ang doktor. Biglang nangihina, nawawalan ng malay, at tuwing nagigising ay may mga salitang hindi namin maintindihan. Parang paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang balik. Doon ko naisip ang babala, Buspaw, na merong kapalit ang pagbabalik ng tingin. Nagpunta ako sa isang matandang kilala sa Malolos, isang albularyong matagal nang kinatatakutan at iginagalang. Hindi ko na kailangan pang magsalita ng marami. Nang makita niya ako, ay sinabi niyang may nasundan akong hindi dapat sundan at may nasilip akong pintuang hindi para sa akin. Ang silip daw ay paanyaya at ang balik ay kasunduan kahit hindi mo sinasadya. Ang tanging paraan daw, Buspaw, para maputol ang kapit ay ang harapin kung saan nagsimula ang lahat, pero hindi na para sumilip kundi para magsara. Kailangan kong bumalik sa lugar, sa oras na nagsimula ang mga pangyayari, at manatiling hindi lumilingon kahit ano ang marinig o makita. Kapag lumingon daw ako, tuluyan na akong kukunin. Bumalik ako sa bodega isang gabing walang buwan, Buspaw. Tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa dati. Walang kuliglig, walang hangin. Ang abandonadong bahay ay nandoon pa rin at ang ilaw ay mas maliwanag, parang naghihintay. Tumayo ako sa tapat ng bakod, pinikit ang mata at huminga ng malalim. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang dumadaan sa balat ko at ang bigat sa dibdib na mas matindi kaysa dati. May mga tunog akong narinig, Buspaw, parang yabag sa loob ng bahay, parang may humihila ng kahoy, parang may bumubulong. Pero hindi ako lumingon, hindi ako sumilip, tumayo lang ako. Pinipilit alalahanin ang lahat ng babalang binaliwala ko. Sa gitna ng katahimikan ay biglang namatay ang ilaw sa bahay. Para bang may humigop ng liwanag at kasabay noon ay ang pakiramdam na mayroong umalis. Hindi ko alam kung ano yon, Buspaw, pero ramdam kong nabawasan ang bigat. Pag uwi ko, tahimik ang bahay. Ang orasan sa sala ay muling gumana ng normal. Kinabukasan, unti-unting bumuti ang kalagayan ng nanay ko. Hindi na siya nagsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang walang nangyari, Buspaw, pero alam kong may naiwan. Hanggang ngayon,
Tuwing dumadaan ako sa lugar na iyon, wala na ang ilaw sa abandonadong bahay. Ngunit minsan, sa gilid na mata ko, may pakiramdam akong may sumusunod na tingin. Hindi para tawagin ako pabalik, kundi para siguraduhin hindi na ako muling sisilip. Doon ko natutunan, Buspaw, na may mga bagay sa mundong ito na hindi nangangailangan ng paliwanag, kundi paggalang. Ang silip ay tukso at ang balik ay kapalit. At sa bawat gabing tahimik, alam kong may mga pinto pa ring bukas para sa mga handang lumingon. Pero ako, pinili ko nang huwag nang tumingin. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.